Magandang araw po na naman sa atin lahat. At doon po ulit sa ating mga followers at sa mga manonood po na walang sawang sumusuporta sa atin, ay magandang araw po sa inyo. At sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Mabuhay po kayong lahat. Ngayong araw nga po ay magbabahagi ulit ako sa inyo ng pagluluto o paggagawa ng isang putahe. Aring ang putaheng are ay nagawa ko na o naluto ko na dati. At ngayon ho ay magluluto ulit tayo. Gawa ng magpapa-order tayo at sayang din naman ang tutubuin kahit kaunti. Ari nga ho at ako'y bumili ng 2 kilong laman ng baboy, aking ipinagiling. At sabi ko magagawa uli ako ng ganitong luto, imbutido. Diyan nga ho ay naghandaan ako ng mga ricado. At pagkakamahal din nga ng mga ricado, hindi pa nagbabago ang presyo. At pati aring kilo ng baboy ay talagang napakamahal pa, hindi pa rin nababa. Pero gayon pa man, igagawa pa rin tayo at para matikman uli ng mga na-order, aring ating gagawing imbutido. Ang kagandahan lang din sa garning lutong imbutido ay kahit na ilang araw basta nasa frigidaire ay hindi masisira. Ay kasarap ding utik-utikin. Diyan nga ay nagrekado na tayo ng konting bitchin, kaunting magic sarap at saka kaunting asin. Nilagyan na rin natin iyan ng kaunting paminta. At nilagyan ko din iyan ng kaunting paprika, yung paprika na medyo maanghang-anghang. At ari naman ang aking isinunod, yung cheese. Edin cheese ang ginamit ko. 2 sachet na maliit lang ang aking ginamit. Aking ginayat-gayat lang ng pa-cubes. Nilagyan ko na din iyan ng pasas at lalagyan din natin rin ng hotdog. Ang atin namang gagamiting hotdog din ay tender juicy. At ang ginawa ko naman diyan ay ginayat-gayat ko na ng maliliit at ihahalo na natin diyan sa karne. Maglalagay din tayo diyan ng ganyan, green peas. Isang maliit lang na lata ang aking napalagay diyan at kakaunti din naman 2 kilong giniling are. At pagkatapos diyan, ihahalo-haluin natin at para hindi tayo mahirapan mamaya sa paghahalo, at least nahalo na natin ng ayos. At aray, magagayat din tayo ng carrots. 2 carrots ang ating ilalagay diyan. Atin lang gagayatin ng papaganyan at gagayatin din natin ng maliliit. Ang gayat naman na rin para din lang panlagay sa Shanghai, sa lumpiang Shanghai. Yan, kagaya ng ganyan. At maglalagay din tayo diyan ng garne, bell pepper, red bell pepper. 2 pirasong maliit lang ang ating ilalagay. Gagayatin din lang natin ng papaganyan. At pagkatapos igagayatin din natin ng ganyang maliliit. Ang pagtitimpla nga pala nito mga boss ay nahahawig din lang sa kaldereta. O sa amin sa Batangas ay nahahawig din sa apritada at saka kaldereta. At gayon din sa mga minudo. Ang pagkakaiba nga laang na ay mayroon aring lahok na itlog. At sa bandang iyan ay ilalagay na natin aring ginayat kong sibuyas at saka bawang. Maliliit din ang gayat. Ari ay isa sa nagpapasarap din sa mga niluluto pagka maraming sibuyas na lahok at marami din bawang na lahok. At hahalu-haluin lang uli natin at ngayon ay maglalagay naman tayo diyan ng ketchup. Aring ang ating ginamit na ketchup din ay UFC ketchup, 1 bote. Maglalagay din tayo diyan ng tomato paste, konti laang at baka naman mapaasim. At isa pa ari ay pampaganda rin ng kulay, pampapula. At maglalagay din tayo diyan ng tomato sauce, konti din laang. Basta kung gaano karami ang niluluto ninyo, itatantsahin nyo ang inyong inilalagay. At maglalagay din tayo diyan ng konting toyo. At ang paglalagay naman diyan ng mga ganyan ricado ay konti laang at pwede naman tayong magdagdag pagkakulang. Naglagay din tayo diyan ng Lea and Perrins na Worcestershire sauce. At saka yung Del Monte pineapple juice. At ngayon naman ay maglalagay tayo ng isang reno, isang lata na maliit na reno. Pagkatapos niyan ay hahalu-haluin lang natin. At ang aking ginamit nga diyan ay kamay na para madaling haluin. Pero ako'y nagsuot ng plastic. At diyan nga ay maglalagay din tayo ng 1 kutsarang asukal. Ika nga'y ari pampabalansin ng lasa para may namis-namis na kaunti. At dahil nga sa dami na ng ricadong napalagay ay napuno na ring ating timplahan kaya ililipat na natin din sa malaki-laking kasirola. At sa parting iyan ay maglalagay na tayo ng itlog. Ang napalagay nga natin din ng itlog ay 15 piraso. Mas maganda pag maraming itlog para mabuo yung ating imbutido. At diyan nga ay naglagay din ako ng 1/4 na harina. Pagkatapos niyan, ihahalu-haluin lang uli natin. Tini nga sa timpla kong are, minakalimutan pa akong ilagay. Hindi ko na nailagay. Dahil sa tagal ko nang hindi nakakapagluto ng garne, ay parang nablangko na ang isip ko. Ang hindi ko nailagay din ay oyster sauce at saka pickles. Pero nung maluto ay pagkakasarap din naman. Pero kung nalagyan ko ng pickles at saka oyster sauce ay lalo nang masarap. Kaya pala ako'y isip ng isip, sabi ko'y parang kulang sa aking ricado. Ay hindi ko maisip kung ano ang kulang. Ay nung maluto, nung amin titikman, aba ay kulang na ricado. Pero ayos din naman ang lasa, masarap din. Parang wala din namang pinag-iba ng mayroong pickles at saka oyster sauce. At ari nga, isinalang na natin. Ari nga pala isasalang natin ng mga 2 oras laang. At makalipas nga ang 2 oras, ay di aray, titingnan natin kung ayos na, kung luto na.
Diyan nga ay kumuha ako ng isa at titistingin natin. Hindi ko lang nga mabuksan-buksan ng pagkakainit. At nung mabuksan ko nga ay di aray, tingnan nyo, kaganda rin nga ng itsura. Para din namang itsura ng imbutido sa baysanan eh. Ay di pa ano, siyempre titikman muna natin kung anong lasa. At ako nga ay kumutsara diyan ng kapiraso at titikman ko. At sa tikim ko nga ay ayos, pagkakasarap din nga. At sa lahat po ng mga gustong magluto ng garne o maggawa ng garne ay pwede nyo po aring gayahin. Ari po ay binabahagi ko sa inyong lahat at baka sakaling magugustuhan ninyo. Ay siya paano, hanggang sa muli at maraming salamat po lagi. God bless po.